Maraming salamat po muli, Pastor. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at salamat sa pagkakataong ito na tayo ay muli namang mapag-aral ng kanyang mga salita. At ito ay sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Maraming mga tao po ang naniniwala na ang kanilang pananampalataya ay nakalulugod sa Diyos. Di po ba? Maraming pong tao, Kristiyano man, lalo na po mga Kristiyano, pag sila ay nanampalataya, akala nila ay nalulugod na nila ang Diyos. Sila ay umaasa ay sapat na katibayan na ng kanilang pagtanggap sa Diyos. Sinasabi nilang tinanggap ni Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang ilan naman ay nag-iisip na tama sila sa harap ng Diyos dahil hindi sila kasangsama ng ibang tao. Ang iba naman ay pinagmamalaki nila ang kanilang mga family history o pagiging miyembro ng isang iglesia upang ipakita na sinasang-ayunan sila ng Diyos. Kaya po sa umagang punto, sa araw nito ay ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pananampalatayang nakalulugod sa Diyos. At ang scripture text po natin ay mababasa natin sa Hebreo 11, talatang 6 at 7. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sandali po tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Maraming salamat pong muli sa pribileyo nito na kami muling sama-samang makakapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya nga po, gabayan po kami, Panginoon, pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, pangunahan, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. At buksan mo ang aming mga spiritual na isip at puso upang marinig namin at maintindihan ang iyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo rin po ako, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang maihayag ko sa kanila, Panginoon, ng may katotohanan, Panginoon, yung mga salita, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon, at nawa, Panginoon, lalo naming maintindihan, Panginoon, kung ano ang pananampalatayang nakakalugod sa iyo, Panginoon. Gaya nga po ng ginawa ng mga unang tao, Panginoon, tulad ni na Abraham, Panginoon, ni na Noe. Maraming salamat po muli. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, ng kalawalhatian. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa Hebreo chapter 11, ay makikita o mababasa po natin ang mga kinalugdan ng Diyos noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sabi nga po doon, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, gumawa nga po si Noe ng isang malaking barko sa panahon ng walang ulan. At dahil nga sa pananampalataya sa Diyos ay sumunod po si Abraham nang siya ay papuntay ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. Kahit di niya po alam kung nasaan ang lugar na ito. At tumayo siya, bagamat hindi nga po alam kung saan siya paroroon. Hanggang nga po sa paghahandog ng kanyang anak na si Isaac. Ganun din sa pangako ng Diyos na sa panganganak ni Sarah. Si Sarah po ay nagtiwala sa Diyos. At ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya.
Dahil sa pananampalataya sa Diyos ay pinangunahan din po ni Moises ang bayang Israel palabas sa Ehipto. Dahil sa pananampalataya sa Diyos ay malugod na pinatuloy ni Rahab ang mga tiktik mula sa Israel. At sa pinag-aralan po natin nung sa linggo nga po tungkol sa tunay na pananampalataya ay bagamat siya ay isang prostitute, ay naligtas ang kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya. At marami pang mga bayani ng pananampalataya ang nabanggit dahil nga po sa pananampalataya sa Diyos. Ang sabi nga po sa verse 32, ay kulang ang panahon para isalaysay pa ang tungkol kina Gideon, kina Barak, kina Samson, kina David, sina Samuel at mga propeta. Sa lumang tipan pa lang po yan. Wala pa sa bagong tipan na kung saan ang mga alagad ay kinalugdan ng Diyos, sina Esteban, at marami pong iba. Maliwanag na ang pagkakaroon ng pananampalataya ay ipinakikita po sa pagkilos. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ano nga po ang panukalang ng Diyos para sa atin? Ang tayo'y makasama nila kapag tinumpad na niya ang kanyang pangako. Sa Hebreo 11, talatang 1 na ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay hindi nakikita. Marahil po ay walang ibang sangkap sa buhay Kristiyano ang higit na mahalaga kaysa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay ang paniniwala sa tunay na Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Amen? Saan po nagmumula ang pananampalataya? Ang sabi po sa Romans 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya para magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, ay dapat muna nating marinig ang itinuturo ng Biblia tungkol sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na ating nabubuo sa ating sarili o kaya ay isang bagay na likas sa atin mula sa ating pagsilang. Maliwanag na sinasabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9 na ang pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos, hindi dahil karapat-dapat tayo o ito ay pinaghirapan o tayo ay karapat-dapat na tumanggap nito. Hindi ito mula sa ating sarili, kundi ito ay mula sa Diyos. Ito ay binigay ng Diyos sa atin kasama ng kanyang biyaya at habag ayon sa kanyang banal na plano at layunin. At dahil dito, tinatanggap niya ang lahat ng kaluwalhatian. Kailangan natin ang pananampalataya upang mabigyan natin ng kasiyahan ang Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin na ikinalulugod niya na tayo ay sumasampalataya sa Kanya kahit na hindi natin siya nakikita. Sinasabi po sa atin sa Hebreo 11 verse 6 na siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hindi ito pananampalataya sa Diyos para lamang makatanggap ng anumang bagay mula sa Kanya. Gayunman, iniibig ng Diyos na pagpalain ang mga taong masunurin at matapat. Makikita natin ang isang halimbawa nito sa Luke 7 verse 50 na kung saan ang Panginoong Hesus ay nakikipag-usap sa isang makasalanang babae nang ipakita niya sa atin kung bakit ang pananampalataya ay nararapat gantimpalaan. Kasalanang babaeng ito at kanyang luha ang paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga paa ni Jesus ng kanyang buhok
hinagkan at pinahiran ng pabango. Kaya ang sabi ni Jesus ay sa makasalanang babae ay, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang babae po ay naniwala kay Jesus na may pananampalataya at siya ay ginantipalaan ng Panginoon Jesus dahil dito. Ang pananampalataya ang nagpapalakas sa atin hanggang sa wakas. Nalalaman natin sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian magpakailanman. Ang sabi nga po sa 1 Peter 1:8-9, hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga na inyong pananampalataya. Ano nga po ang bunga ng ating pananampalataya? Ang ating kaligtasan. Amen? Ang pamangat po ng ating pag-aaral natin sa umagang ito ay pananampalatayang nakalulugod sa Diyos. Ano-ano ang nakalulugod na sa Diyos? Sabi po sa una, ang Diyos ay nalulugod kapag iniibig natin siya ng higit sa lahat. Noong panahon ni Noe ay masyado na pong immoral ang mga tao sa mundo. Nag-umpisa ito nang dumami na ang mga tao sa mundo at nagkaanak sila ng mga babae. At nakita ito ng mga anak ng Diyos, mga Elohim. Nakita nila na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At ang mga higante nga po, ang mga naging anak, nang makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang tawag po sa kanila ay Nephilim. Sila ang naging makapangyarihan at bantog na mandirigma noong mga panahong yun. At nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. Ang laman ng kanilang isip at puso ay palagi na lang masama. Ang lahat ay abala sa pamumuhay para lamang sa kanilang pansariling kasiyahan, hindi para sa kasiyahan ng Diyos. Kaya nang maghanap ang Diyos ng nilalang na gustong magbigay kaluguran sa Kanya, ay wala siyang nakita. Kaya labis siyang namighati o nalungkot sa pagkakagawa niya ng mga tao. Sa sobrang galit ng Diyos ay naisip niya pong lipulin ang lahat ng tao, maging ang mga hayop, maging ang mga ibon. Pero ang sabi sa verse 8 ng Genesis ay, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Hinalugdan ng Diyos si Noe at inibig naman ni Noe ang Diyos ng higit sa anumang bagay sa mundo. Kahit na noong panahon yun na wala nang ibang nagmamahal sa Diyos. Sinasabi nga po sa Biblia na sa buong buhay ni Noe, siya ay lumakad na kasama ang Diyos. Ang nais na makamtan ng Diyos mula sa atin ay isang relasyon. Ang Diyos ay gusto makipisan sa atin. Nilalang tayo ng Diyos para tayo kanyang maging mga anak at para tayo ay mahalin niya. At labis din niyang kinasasabikan ang ating pag-ibig. Kinasasabikan niya ang makilala natin siya at paglaanan natin siya ng oras at panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamahalagang layon ng ating buhay ay matutunan siyang mahalin at ang mahalin din niya tayo. Wala nang mas mahalaga pa dito. Ayon mismo kay Jesus, ang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo,
at ng buong pag-iisip mo. Hindi ibig sabihin nito na kapag sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, ay mahal na talaga natin ang Diyos. Paulit-ulit man nating sabihin, I love you, Lord, ay hindi nangangahulugang talagang mahal natin siya. Sabi nga po, 3 segundo lang para masabi natin ang I love you, di po ba? Pero habang buhay natin ito, dapat patunayan. Parang ganito lang yan po. Maaring ang asawang lalaki ay maglaba ng damit, pero hindi dahil sa pag-ibig sa kanyang asawa, kundi dahil trip lang niyang maglaba. O kaya inutusan lang siya ng kanyang misis na maglaba. Di po ba? Hindi rin ibig sabihin na kapag tumutulong tayo sa kapwa o nagbibigay sa iglesia, ay iniibig na natin ang Diyos. Halimbawa, tumutulong tayo sa ating mga kapatid dahil pinagsabihan lang tayo ni pastor na tumulong o kaya mag-tithes dahil nakokonsensya lang tayo sa sinasabi ni pastor. Nagbibigay o nagdodonate tayo sa iglesia o sa mga charitable institution ng malalaking halaga para lang tayo makilala. Baka nagmamayabang lang po tayo, katulad ng Pariseo na kung manalangin ay sa gitna pa. Nasa gitna pa siya ng templo, nakatayo at taas pa ang noo para makita lang siya ng mga tao. Dapat ay maging katulad tayo ng dukhang balo na nagkaloob ng 2 sentimo sapagkat ang pagbibigay niyang yun ay galing sa puso. Sinasabi po sa doon na sa karukaan niya ay inihulog niya ang lahat niyang kabuhayan. Samantalang ang mga mayayaman ay nagkakaloob lang sa Diyos doon sa mga labis lang nila o sa mga sobra lang nila. Tandaan po natin na ang pagbibigay at pananampalataya ay dapat magkasama palagi. Tulad nga po ni Abel, kung bakit siya kinalugdan ng Diyos. Hindi po dahil sa laki ng halaga ng kanyang ibinigay o inialay, hindi rin kung ano ang kanyang ipinagkaloob, kundi kung paano siya nagkaloob o nag-alay. Ito ay dahil sa nag-alay siya na may pananampalataya sa Diyos. Hindi tulad ni Cain na nag-alay siya dahil parang ritual lang ito para sa kanya. Totoong ang pagtulong at pagbibigay ay maari at dapat na ekspresyon ng pag-ibig natin sa Diyos. Pero hindi ito ang pag-ibig sa Diyos. Ang Panginoong Hesus po ay binukod ang pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. May connection po, pero hindi pareho. Ibig sabihin, ang pag-ibig sa kapwa ay sa pamamagitan ng pagtulong o pagbibigay ng mga bagay na pangangailangan nila at sa pamamagitan ng mga panalangin para sa kanilang kalagayan, physical man o spiritual. Samantalang ang pag-ibig sa Diyos ay isang heart issue po, galing sa puso. Kung ano ang nasa puso natin. Yan ang ibig sabihin ng love. Sa Greek word po ay agapaw. Sa Tagalog ay pag-ibig. At kapag sinabi nating ibig, ano po ang kahulugan nito? Desire. Kung ano ang ninanasa natin. Kung ano ang inaasam natin. Kung ano ang hinahangad natin. Kung ano ang nagbibigay kasiyahan sa atin. Kung ano ang nagbibigay kagalakan sa atin. Lahat yan ay may kinalaman sa damdamin natin. Sabi nga po, love the Lord your God with all your heart. Kaya nga po, heart ang inuna dito. Dahil dito nanggagaling ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang damdaming mula sa puso na nagsasabing, ikaw ang nais ko. Ikaw ang ibig ko. Ikaw ang kasiyahan ko.
Ikaw ang tanging kailangan ko. Ikaw ang kinagagalak ko at ikaw ang pinakakaasam ko. Yan ang pag-ibig sa Diyos. Delighting in God, desiring God, being satisfied with God. Ibigin natin ang Diyos sa kanyang buong pagiging Diyos, ng ating buong puso, ng ating buong pag-iisip, ng ating buong kaluluwa. Ibig sabihin ng ating buong sarili. Wala pong reserbasyon. Ang sabi pa po ay ibigin natin ang Panginoong Diyos ng ating buong kaluluwa. Ang kaluluwa ay tumutukoy sa buhay na mayroon tayo. Ialay natin ito sa pag-ibig sa Diyos. Ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong pag-iisip. Ang pag-isip ay tumutukoy sa intelektual o mental na aspeto ng buhay natin. Gamitin natin ang ating isip sa paraang pupukaw o gigising ng damdamin natin para sa Diyos. At ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong lakas. Ang lakas ay tumutukoy sa lahat ng dapat nating gawin para sa Diyos. We will do anything and everything for God's sake. Ang emphasis po dito ay ang salitang all, lahat. With all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ibig sabihin, lahat ng mayroon tayo, lahat ng magagawa natin, lahat ng kaya natin, lahat ng nasa atin, ay para sa Diyos. Hindi dapat nakikipagkumpetensya ang pera sa puso natin para sa Diyos. Ang mga malalaswang pag-iisip sa pag-iisip ng mga bagay na malinis at makalangit at maging ang ating mga trabaho sa pagbubuhos natin ng lakas sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, ang mga may pusong patos ay dapat panghawakan ng pangako ng Diyos. Sabi sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus na babago sa puso natin. Ano man ang lagay ng puso natin ngayon, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ngunit palagi po nating asamin na ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Sa sarili natin ay hindi natin ito magagawa. Kaya kailangan nating magtiwala sa Panginoong Hesus at sa pagkilos ng banal na Espiritu na nasa atin. Amen? At kagaya po ni Noe, ay dapat ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ang pangalawang puntos po kung anong nakalulugod sa Diyos, ang Diyos ay nalulugod kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. Naging kalugod-lugod po si Noe sa Diyos dahil siya ay lubos na nagtiwala sa Kanyang manlilikha. Kahit na parang walang katuturan ang gawin ito. Anong pinagagawa sa Kanya ng Diyos? Isang malaking daong o barko. At may mga problema po. Tatlo ang problemang sapat na sana upang magkaroon si Noe ng dahilan para magduda. Una, hindi pa po nakakita si Noe ng ulan. Hindi pa po umuulan noon. Nagkaroon lang ng hamog tuwing umaga noon, nung panahon na yun. Pangalawa, ay ilang daang milya ang layo ng bahay ni Noe sa dagat. Kaya kahit magawa niya ang barko, ay paano niya dadalhin ito sa dagat? Di po ba? Pangatlo, ay kung paano niya titipunin ang napakaraming hayop at pagkatapos ay aalagaan ang mga ito. Pero hindi po nagreklamo si Noe. Hindi rin siya humanap ng dahilan para tumanggi. Nagtiwala siya sa Diyos ng buong buo. At ito ang nakalugod sa Diyos.
Ang ibig sabihin ng lubusang pagtitiwala sa Diyos ay ang pananampalataya na alam niya kung ano ang higit na makabubuti para sa ating buhay. Umaasa tayong tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Tutulungan tayo sa ating mga problema. Pagagalingin tayo sa ating mga kasakitan. At gagawin ang imposible kung kinakailangan. Inabot si Noe ng matagal bago niya natapos ang paggawa ng barkong ito. Lumipas pa ang maraming taon, pero wala pa ring ulan. Kaya si Noe ay walang awang kinutya ng mga tao at siguro ay sinabihan pa ng siraulo. Di po ba? Siguro ikinahiya rin ng kanyang mga anak ang paggawa nila ng malaking barko sa harap ng kanilang bahay. Gayon pa man ay patuloy na nagtiwala si Noe sa Diyos. Kung mayroon mang dalawang salita na maglalarawan o magbubuod sa kung ano ang buhay Kristiyano, marahil ang dalawang salitang ito ay ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Laganap po sa Biblia ang sinasabi na tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat na magtiwala at sumunod sa Kanya. Ang utos ng Diyos na tayo ay sumunod at magtiwala sa Kanya ay hindi para sa Kanyang kapakanan. Ang utos niyang ito ay sa atin. Ito ay para sa ating ikabubuti. Alam ng Diyos na ang Kanyang mga nilalang ay mapapariwara o mapapahamak kung hindi sila magtitiwala sa Kanya. Alam ng Diyos na kung hindi tayo magtitiwala at susunod sa Kanya, ay hindi natin mararanasan ang eksaktong buhay na nais niya para sa atin. At ito ay yung buhay na walang hanggan o buhay na ganap sa kabila ng maraming kakulangan sa buhay dito sa mundo. Subalit ano nga ba ang pagtitiwala sa Diyos? Ito ba yung hindi na tayo gagawa, hindi na tayo magpaplano, hindi na tayo mag-iisip kung anong dapat gawin, at ang tanging kailangan lamang ay magtiwala na ang Diyos na ang bahala sa atin? Hindi po. Hindi ito ang tamang larawan o pakahulugan ng pagtitiwala sa Diyos. Ito po ay irresponsable. Kung ganito ang pagtitiwala sa Diyos, lahat tayo ay may pagkukulang sa Kanya. Sapagkat lahat tayo ay bumabangon mula sa higaan kapag naalala natin na hindi natin naikandado ang ating mga pintuan ng bahay. Bakit nga ba kailangan pa bumangon? Kung kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, na hindi tayo pababayaan na pasukin ng magnanakaw, di po ba? Sabi nga po sa Diyos ay may tiwala ako, pero sa magnanakaw ay wala. Kaya po ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi yung hindi na tayo gagawa o hindi na magpaplano sa ating buhay. Ang sabi po sa Kawikaan 3:5-6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ibig sabihin po, ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pag-alaala sa Kanya at sa lahat ng ating daan o gagawin. Kung tayo man ay mayroong isasagawang bagay o tayo man ay magpaplano, ay nagtitiwala tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alaala sa Kanya at pagkilala sa Kanya bilang Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan para sa ating mga plano at mga gagawin. Ang tanong po, paano kung wala na tayong magagawa na naubos na natin ang lahat ng paraan para sa isang bagay na dapat nating gawin? Halimbawa, kung isang Kristiyano ay naghahanap ng trabaho at nagawa na niya ang lahat ng posible niyang gawin, ngunit wala pa rin trabahong dumarating, hindi pa rin siya natatanggap. Dito po papasok ang pagtitiwala sa Diyos na may paghihintay.
Minsan ay dumarating po tayo sa dead end o sitwasyong hindi na po natin alam ang ating gagawin, di po ba? Ngunit dito nga nais ng Diyos na ilagak natin ang ating sarili at isipan sa Kanya. Umasa at maghintay tayo sa gagawin ng Diyos. Mas lalo pa nating palakasin ang ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya sa mga ganitong pagkakataon. Ngunit hanggang mayroon tayong magagawa, hanggat mayroong paraan na maaari nating ilapit sa pananalangin, ay mayroon tayong responsibilidad na gawin ang mga bagay na humihingi ng Kanyang patnubay at karunungan sa bawat hakbang na ating gagawin. Nais ng Diyos na gamitin natin ang ating isip at talino na Kanyang ipinagkaloob sa atin na nagtitiwala sa Kanya sa paggamit ng mga ito. Dahil sa pananampalataya ni Noe, ay nagtiwala siya sa Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Amen? At ang pangatlo po, kung ano ang nakalulugod sa Diyos, ang Diyos ay nalulugod kapag tayo ay sumusunod sa Kanya ng buong puso. Upang mailigtas ang populasyon ng mga hayop mula sa isang bahang laganap sa buong mundo, ay kailangan pong pagtuunan ng pansin ang maraming detalye. Kabilang narito ang logistics o paghahati-hati at pagbibigay ng mga pangangailangan katulad ng pagkain. At sa paggawa ng lahat na ito ay kailangang masunod ang utos ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ng kahit anong klaseng barko na gusto niya. Si Noe ay binigyan ng Diyos ng detalyadong mga utos tungkol sa laki. May sukat na 135 na metro ang haba, 22 na metro ang luwang, at 13.5 meters ang taas. Biro mo may point pa, 13.5, may point pa. Talagang detalyado. Pati materyales ng barko, dapat yari sa kahoy na cypress. Dahil ang kahoy na cypress na ito ay matibay. At kung ilang palapag dapat ang gawin. 3 palapag po ang pinagawa ng Diyos kay Noe. Pati kung saan ilalagay ang pinto, sinabi rin ng Diyos kay Noe. At sinunod ni Noe ang lahat na ito. Pati na rin ang iba't ibang dami ng mga hayop na ipapasok niya sa loob nito. Sinasabi sa Biblia kung anong naging tugon ni Noe sa verse 22. Ang sabi doon ay, gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Si Noe ay sumunod ng buong buo na walang nakaligtaang tagubilin. At sumunod siya ng hustong-husto sa paraan ng panahong nais ng Diyos na magawa ito. Ito po'y larawan ng buong puso na pagsunod. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit nalugod ang Diyos kay Noe. Si Noe ay hindi man lang nagtanong o tumutol sa pinagagawa sa kanya ng Diyos. Sumunod siya ng buong puso sa Diyos. Walang tanong-tanong. No question asked. Sabi nga po. Ang ibig sabihin nito ay ginawa niya ang lahat ng pinag-uutos sa kanya ng Diyos nang walang pasubali o walang pag-aalinlangan. Hindi po obligado ang Diyos na bigyan tayo ng paliwanag o rason para sa lahat ng iuutos niya sa atin. Ang pangunawa ay makapaghihintay sa atin, ay makapaghihintay. Ngunit ang pagsunod ay hindi. Kung susunod tayo agad, mas marami po tayong matututunan tungkol sa Diyos kaysa kung mag-aaral pa tayo ng Biblia habang buhay. Dapat sumunod muna tayo. Sa katunayan, hindi natin maunawaan ang ibang mga utos ng Diyos hanggat di muna natin sinusunod ang mga ito. Ang pagsunod ay nagbibigay daan sa pag-unawa. Madalas ay bahagyang pagsunod lamang ang ibinibigay natin sa Diyos.
gusto nating piliin ang mga utos na susundin natin. Di po ba? Inililista natin ang mga utos na gusto natin at susundin ang mga ito. Pinagwawalang bahala naman natin ang mga utos na sa ating palagay ay hindi makatwiran, mahirap, magastos, o hindi popular. Halimbawa, sasabihin ko na magsisimba ako, pero hindi ako magbibigay ng ikapo. O kaya magbabasa ako ng Biblia, pero hindi ko patatawarin ang marites kong kapitbahay. Ganun po. Tandaan po natin na ang bahagyang pagsunod o pagsunod lang sa gusto natin ay pagsuway na rin po ito. Di po ba? Ang bahagyang pagsunod o pagsunod lang na sa gusto natin, pagsuway din po ito. Bakit kalugod-lugod sa Diyos ang pagsunod? Dahil ito'y nagpapatunay na mahal natin siya. Sinabi nga po ng Panginoon Jesus na kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Minsan kapag nalalagay tayo sa dead-end situation, ay lumalapit ang kaaway sa ating isipan. Di po ba? At nag-aalok na kumapit tayo sa patalim. Ibig sabihin ay ang gumawa tayo ng labag sa kalooban ng Diyos. Dito natin makikita na ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng pagsuway. Subalit kung tayo ay may matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ang kaakibat po nito ay ang pagsunod sa Kanya. Ngayon, kung paano sa isang pamilya ay may mga masunuring anak at masuwaying anak, ay ganoon din po sa pamilya ng Diyos o sa iglesia. Merong mga obedient Christians kung tawagin at meron din mga disobedient Christians. Meron din po mga pasaway na Kristiyano. Nasaan po tayo dito? Pasaway o masunuring Kristiyano? Nawa po ay walang mga pasaway dito sa atin. Ang sino mang tunay na manalig kay Kristo ay pinagkakaloban ng banal na Espiritu. Ang sabi nga po ng Panginoon Jesus sa John 7:37-39, kayo mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay umiinom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya po dito ay yung espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Napakahalaga po ng papel ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano, lalo na sa kanyang pagsunod sa Diyos. Sapagkat sinasabi nga po sa Ezekiel 36 verse 27, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kapag kulang po tayo sa kapuspusan ng banal na Espiritu, ay napakadaling sumuway sa Diyos. Ngunit kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, ay napakadaling sumunod sa Diyos. Sapagkat siya ang nagbibigay kalakasan at kakayanan sa atin upang makalakad tayo ayon sa kanyang mga tuntunin at makasunod tayo sa kanyang mga utos. Kung matatandaan po natin nung bago pa lang tayo mga born again o makakilala sa ating Panginoon, ay napakadaling dumalo sa mga Bible studies, sa ganitong gawain. Active na active po tayo sa mga church activities. Ngunit habang tumatagal sa pananampalataya, ay tila po unti-unti ring nagiging masuwayin o ayon sa kasabihan natin na habang tumatanda ay nagkakasungay na. Sa madaling salita, ay nanlalamig sa pananampalataya. Bakit po? Ito'y dahil napabayaan na natin yung sinasabi sa Ephesians 5 verse 18. Ano sinasabi dito? Punuin ninyo ng Espiritu ang inyong sarili.
kinakailangan po ang pag-maintain ng pagiging puno o puspos ng banal na Espiritu. Dahil kung hindi ito mamimintina o mapapanatili, tayo ay magkukulang sa kanyang kapuspusan. At mas malamang po tayo lumakad sa mga hilig ng laman kaysa sumunod sa hilig ng Espiritu. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians 5, verse 16 to 17. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kaya kung gusto nating magapi ang mga kasalanan sa buhay natin, araw-araw tayo magpasakop sa nais at paggabay ng banal na Espiritu. Huwag tayong ihintong makinig at sumunod sa udyok ng banal na Espiritu. Sumunod tayo sa mga utos ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ating taos-pusong pagsunod ang siyang mensahe para sa lahat. Para sa lahat ng taong hindi nananalig at ayaw magsisi sa kasalanan. Kahit kutsain tayo ng mundo o ng mga tao, ay manatili at magpatuloy tayong mamuhay kapiling si Kristo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi po madali. Pero ito ang pinakamabuti sa lahat at laging tama. Sapagkat ang pagsunod ng kalooban ng Diyos ay ang paraan upang makasama natin siya sa buhay na pangwalang hanggan. Sa langit na inihanda niya para sa atin. Amen? Nalulugod din po ang Panginoon kapag tayo nagpapahayag ng ating pagsamba at pasasalamat sa Kanya. Ang buhay ni Noe ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil namuhay na may pusong puno ng papurit pasasalamat. Pagkatapos ng baha, ang unang ginawa ni Noe ay nagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang sakripisyo. Sabi sa Biblia, ay pinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Kumuha siya sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Bababasa po natin yan sa Genesis 8 verse 20 to 21. Dahil po sa pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus nang ialay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, ay hindi na tayo nag-aalay ng mga sakripisyong hayop tulad ng ginawa ni Noe. Sa halip, ay maghandog tayong patuloy ng alay na pagpupuri sa Diyos at ng handog ng pasasalamat. Sabi nga po sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi po yan ni Apostol Pablo. Ibig pong sabihin, tayo po ay patuloy na magpasakop sa Panginoong Hesus. Tayo ay mga buhay na handog para sa Diyos kung hindi tayo umaayon sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Pinapupurihan natin ang Diyos dahil sa kanyang pagiging Diyos at pinasasalamatan naman natin siya dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang mga ginawa. Ang sabi nga po ni David sa pamamagitan ng awit, ang pangalan ng Diyos ay aking pupurihin at sa pasasalamat siya ay aking dadakilain. Ito'y nakalulugod sa Panginoon. Sa tuwing mag-aalay tayo ng papurit pasasalamat sa Diyos, ay isang kamanghang bagay po ang nangyayari. Kapag binibigyan natin ng kasiyahan ng Diyos,
ang mga puso natin ay napupuno rin ng kaligayahan. Ganon din po sa pagsamba. Kapwa nakikinabang ang sumasamba at ang sinasamba. Ikinasisiya natin ang ginawa ng Diyos para sa atin at kapag ipinahayag natin sa Kanya ang kasiyahang yon, nakapagbibigay din po tayo ng kagalakan sa Kanya. At ano po ang naging kanimpala ni Noe matapos siyang sumunod at sumampalataya sa Diyos? Si Noe po at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Sabi po sa chapter 9, magkakaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito nilalagay ko sa inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Kaya nga po, kung paano pinagpala ng Diyos sina Adan at Eva matapos silang lalangin, ay ganoon din po pinagpala at pinamahala si Noe sa daigdig. Maging tayo man po ay may nakalang gantimpala kung tayo ay patuloy nating iibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Kung tayo magtitiwala sa Kanya ng lubos at kung tayo ay susunod sa Kanya ng buong puso. Anong gantimpala yon? Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yan po, sa ating paglalagom, ang Diyos po ay naghahanap ng mga nilalang na katulad ni Noe. Mga taong handang mamuhay para sa ikalulugod niya at sumasampalataya sa Kanya. Ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Magtiwala tayo ng lubos sa Diyos dahil siya ang nakakaalam kung ano ang ikabubuti natin at sumunod tayo sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Kailangan nating sundan ang halimbawa ni Noe at maging mga mangangaral ng katwiran. Gaya ni Noe, dapat tayong maging mga kinatawan ni Kristo sa mga huling araw na ito. Paparating na ang paghukom ng Diyos, ngunit inaalok niya ang pakikipagsundo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dapat nating dalhin ang mensaheng ito ng pakikipagsundo sa Diyos sa lahat ng tao. Ang ating pananalangin, pakikinig ng salita ng Diyos, ating pagsamba, pagbibigay, pangangaral ng Ebanghelyo, ang pagpapasakop, pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang kabanalan ay ang mga mabubuting gawa na bunga ng ating kaligtasan at ebidensya ng ating pananampalataya. Doon ay nakatitiyak tayo ng ating pananampalataya na may kasamang gawa ay nakalulugod sa Diyos. Amen. Maraming salamat po at nawa ay may natutunan tayo sa araw nito. Nagagaya ni Noe,